Bakit napili namin ang BG Beach Resorts kaysa other beaches? Nakapag-beach na ba lahat? Yes, it's summertime na talaga. Sa sobrang init ng panahon, isang way to beat the heat ay syempre, paliligo sa dagat. Kaya naman for today's video, tara samahan niyo kami at babiyahe tayo papuntang Jensan para maligo sa dagat. Mula sa bahay namin sa Tupi, South Cotabato, kasama ang buo kong family, dinaanan kami ng aking kapatid na galing pa sa Tantangan na sila namang makakasama namin sa dagat. More than a month na rin yung hilang ligo ng mga bata. Kaya ito, sobrang excited sila. Nakita nyo naman in my past videos, basta dagat talaga, love na love nila yan. Dito nga pala kami dumaan sa Jensan City Circumferential Road. Is a diversion road papuntang airport kasi mas shorter ang biyahe dito at iwas traffic na rin sa ilang major roads ng Jensan. Along the way, dumaan ako ng purtasan para bumili ng pakwan. For 50 pesos per kilo, naka 440 din ako sa dalawang to. Masarap din kasi itong panghimagas after kumain. After nito, biyahe na ulit. And finally, after almost an hour, narating din namin ang X Beach. Actually, we preferred BG Beach Resort for the reason na explain ko na lang later. But this time, para maiba, we wanted to try X Beach kasi some of our common friends recommended this beach. Kaso entrance pa lang, parang napasubo ata yung sasakyan ko dito. Hindi pa kasi concrete yung daan. Kaya ito, sige lang, kakayanin yan. Hay nako, nang marating namin ang ibaba kung saan tanaw na ang dagat. For some reason, hindi namin ito nagustuhan. Parang hindi siya child-friendly. Mataas pa naman ang sikat ng araw. So yes, that's the reason why hindi ko na lang pangalanan yung beach. Kasi iba-iba naman tayo ng taste. Baka kung hindi namin gusto, ay okay naman sa inyo. See for yourself na lang. After we decided na hindi na talaga kami tutuloy dito sa X Beach, pumunta ulit kami sa Y Beach naman. Actually, dito sa Y Beach, suki na rin kami dito. Kasi okay naman yung dagat nila. Kaso, yung CR nila ang layo sa beach and for some other reasons na rin. After we saw yung beach and the surrounding, nag-isip ulit kami na BG Beach Resort na lang talaga ulit. Kaya ito, bumalik ulit kami para pumunta ng BG Beach Resort. Sa entrance gate pa lang, tanaw na namin na maraming visitors kasi maraming sasakyan sa labas. Akala namin wala ng cottage na available at yun, buti na lang at mayroon pang available. Ang swerte din namin kasi halos fully booked na ang cottages para sa overnight at nabigyan kami ni Sir ng cottage na malapit sa kanilang convenience store, sa dagat, and of course sa bathroom, toilet, and washroom. Yes, these are few of the reasons bakit mas preferred talaga namin ang BG Beach Resort. Maganda at malinis yung surrounding and yung dagat sobrang lapit lang and may mga mangroves na nagbibigay ng lilim. Perfect kasi ito sa mga bata na gustong-gusto maglaro sa dalampasigan dahil hindi sila babad masyado sa init ng araw. Pagdating namin, after we set up some of our things, kumain muna ako ng manggang hilaw na dala ng kapatid ko. Kaso yung mga bata, ayun, diretso na agad sa dagat. Mga 1 or 2 p.m. siguro kami nakarating. Kaya ito, low tide pa. Actually, bigla ang ligo lang din to. Pero ito talaga ang advantage kapag medyo malapit kayo sa dagat. Konting biyahe lang, dagat na. Sayang nga at hindi nakasama yung iba naming family members na nasa Tantangan. Puno na rin kasi ang pick-up ng kapatid ko. Baka next time manalo tayo sa luto, makakabili tayo ng malaki-laking sasakyan. Ganito pala ang itsura ng beach kapag low tide. Yes, medyo maraming bato. Which is same din naman sa other beaches. Pero if you move further, wala naman na gaanong bato. Kaya recommended just wear your footwear para hindi masakit sa paa. Pero parang wala lang ito sa mga bata. Tingnan nyo naman, tinanggal yung slippers nila at ayan, naglaro pa. After few minutes na pagbilad sa araw, inaya ko sila na sa dalampasigan na lang maglaro. Buti na lang at hindi nakalimutan ni Nanay Sandy na dalhin ang kanilang toys. Gusto kasi nila maglaro ng sands. Habang nagbabantay sa mga bata, ito as always, andito ulit si Nanay na nagbibenta ng ice drop. Thank you Kuya Janjan sa libreng pinipig. Gustong-gusto kasi ito ng kambal naming sina Joshua at Caleb. O diba? As you can see sa video, wala nang break to matapos ang isa naman. Matapos maubos ang ice drop, tamang-tama naman na lumapit ang grupo ng mga bata na nagtitinda nito. Not sure kung tuyom or swake ito. Tig 150 daw ang isang tray. Libre na linis. Kaso wala silang kutsilyo pang linis. Gusto ko rin itong subukan kaya ito binili ko na lang ang isang tray na binibenta nila. Pinahiram ko na din ang kutsilyo kong dala para magamit nila. Ganito yung paglilinis nito. Hinahati nila sa gitna tapos sinatanggal yung mga putik ba yun na nasa loob nito. Tapos ang kinakain nandito ay yung yellow portion. Pero iwan ko ba kasi yung iba parang pula naman. Nilagyan ko lang ito ng suka at asin. Yung lasa di ko ma-explain basta okay naman, parang walang lasa. Though halos isa or dalawa lang talaga ang nakain ko dito kasi yung iba kong kasama ayaw naman nila kumain. Okay na rin yun, at least nakatulong tayo sa mga bata na bilhin ang tinitinda nila. After nito, may nagbebenta naman ng ice cream. Since cheat day na rin ito sa mga bata, binilhan ko na lang din sila kasi I'm sure gustong-gusto nila to. Minsan lang naman to, kaya for the go na. And afterwards, ayan, ligo time na.
Fast forward, though may cottage naman kami, mas pinili namin na dito na ihanda sa parang bench ang aming dinner. And after kumain ng mga bata, ayun, nakatulog na agad sila sa tent. Napagod sa halos buong hapon na paliligo sa dagat. First time lang din pala ng mga kids na mag-tent. Dati kasi kumukuha talaga kami ng room since medyo maliit pa talaga ang mga bata noon. But this time, mas enjoy nga sila sa tent. Tsaka kung dito naman kasi sa BG, wala talagang problema kasi ang lapit lang ng washroom nila, malinis at marami ding units kaya halos wala talagang nakapila. Since first time namin to sa mga bata na mag-tent, medyo mainit pala talaga sa loob kaya lesson learned na rin ito. Next time, magdadala na kami ng rechargeable fan. Maganda din kasi mag-tent kasi pwede mo itong ma-set up just next sa area kung saan kayo kumakain. Makakapag-banding ka with your family while nagbabantay na rin sa mga bata. Kasi kung sa room sila, syempre yung room andon medyo malayo. Tapos yung mga kasama mo andito. Mahirap, di ba? And of course, makakatipid ka talaga pag tent compare sa room which is more than 3,000. After dinner, syempre, hindi mawawala ang kunting inuman. Blur ko nilang yung mga drinks. Basta medyo marami-rami din yung nainom namin. As you can see in the video, talagang nag-enjoy kami dito sama ang kapatid ko and her husband, Kuya Jan, and our pamangkins. Nakakatuwa kasi enjoy na enjoy rin ang kabilang cottages. Walang KJ and natapos yung inuman namin na walang gulo which is bihira naman dito. Mga past 12 na rin siguro kami natapos dito and natulog na din. Kinaumagahan, naghanda ng konting almusal yung kapatid ko at syempre hindi mawawala ang kape. Sobrang aga din nagising ang mga bata at ayan, excited na ulit sila na maligo ng dagat. Pero sensya kids, kape-kape muna si tatay ninyo. Kako, maglaro muna kayo sa sands while pinapakain sila ni Nanay Sandy. After magkape, naligo na rin ako para samahan ang mga bata. Kaya tara, laro with kids and ligo ulit tayo. Dinalhan din pala ako ng pagkain ng aking pamangkin. Thank you, Ate Colleen. Masarap to, pusit at isda. Though reminder, bawal po ang pagkain sa dagat. Kaya lang, pasaway tayo mga Pinoy eh. Kaya just make sure na walang maiiwang kalat at dumi sa dagat. Around 9 AM siguro yun. Pumaho na kami kasama ang kambal kasi nilalamig na rin sila. Together with Nanay Sandy, binanlawan na namin ang kambal at binihisan. At tumambay dito sa tabi ng dagat. Kumain ng buko salad na gustong gusto naman ng kambal. Siya nga pala, naiwan si Ate Sara sa dagat kasi ayaw niya pa talagang umahon. Mabuti at naliligo pa naman ang aking mga pamangkin na sila namang nagbabantay kay Ate Sara. Hinayaan ko na lang kasi paborito niya talaga ang dagat at minsan lang din naman to. While waiting sa kanila, tamang chill lang din dito sa tabing dagat. Iba talaga ang feeling na naibibigay ng dagat. Nakaka-relax talaga ito. Kaya naman especially ngayong tag-init, ano pang hinihintay mo? Deserve mo rin mag-beach. For those living here in Sorsogon region, we highly recommend BG Beach Resort. Wow, ang haba naman ng video to. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Till next time mga ka-Foodie PH, we are Team Atanoso.